Si baliktad po sila yung trespassing dito sa ating exclusive economic zone. Tapos tayo yung tinatawag nilang trespasser at may utos na mga kababayan yung Chinese government sa kanilang Coast Guard. Aristuhin anya ninyo yung mga trespassers. Nag-react na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa threat ng China na aarestuhin nila at ikukulong sino mang papasok sa kanilang kiniklaim mga kababayan na territory diyan sa West Philippine Sea. Talaga niya Mr. Maravillas, palala ng palala ang sitwasyon. Sabi ko sa inyo po, nasusulat sa Bible, there will be wars and rumors of wars. Pero do not be troubled. For all these things must come to pass. God is in control mga kababayan. And let's trust let's trust our leaders, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At ipanalangin natin na bigyan siya mga kababayan ng wisdom. I-guide siya ng ating Panginoong Ama sa langit sa kanyang mga pagdidesisyon. And tingin ko naman tama yung mga ginagawa mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang kailangan lang po, magkaisa tayong mga Pilipino. Kasi yung strategy po ng China, divide and rule, divide and conquer. Sun Tzu, Art of War po, si Sun Tzu, Chinese general yun So perfect yun ng mga Chinese. Kasi galing sa kanila si Sun Tzu. The Art of War of Sun Tzu. Ano niya yung Mr. Maravillas na Art of War? Ang China po is applying deception. Niloloko lang tayo. Sabi nga po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, gumagamit po ng intimidation ang China para humina yung ating loob. Pero hindi man yan sasabak po. Sinisindak lang po tayo. Ang Mutual Defense Treaty natin po mga kababayan, yung Amerika has 5,500 nuclear weapons, nuclear warheads. Ang China, magpa 500 pa lang po. Sosobo sila sa gira na ganon. Kaya ang ginagamit po nila, intimidation, the art of deception, art of war ni Sun Tzu. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, China's new rule versus trespassers, unacceptable anya. Pati po yung ating Speaker of the House, si Martin Romualdez, at saka si Senate President Mig Zubiri. Kahapon nauna pa na nag-react. At nag-warning po si Migs, this could trigger the Mutual Defense Treaty. And sabi po mga kababayan ni Martin, we will not tolerate it Hayaan natin yung China na i-arrest at ikulong yung ating mga mamamayan, yung ating mga mangingisda. Unang-una, teritoryo po natin. It is well within our exclusive economic zone and recognized by the nations of the world. At it was decided already with finality ng UNCLOS. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan kasi palala ng palala, there is escalation mga kababayan sa sitwasyon dito sa West Philippine Sea. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, and Alico bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ayan po, mga bago naming clients. Colorful po yung aming gym. Napakaganda po at napakalinis.
Pati mga foreigners po from United Kingdom, mga British sila po, mga kababayan, na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Pinapahid lang sa mga pulses and affected area. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ayos na ayos aja Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung ating topic. Ibigay ko muna sa inyo yung kwento, yung naging posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos before nating pag-usapan para makapaganda po tayo. Kasi all these things must come to pass. Many times sinabi ko po sa inyo na ako, ayaw ko man makipag-away tayo, but we have all the rights to defend our territory. Atin nga po ito. Sabi nga po ni Ambassador Babe Romualdez, magindian niya tayo gumalaw. Lalamunin tayo. Isang araw magigising tayo, wala na tayong bansa. Kasi ganun ang natura ng tao po. Kahit sa mga neighborhood, may mga ganun talaga po. Bully, mapang-api, at nangingialam sa hindi kanila. At kailangang manindigan po tayo. Pag hindi tayo nanindigan, lalamunin tayong buong buo. Mahirap ang walang bansa, mga kababayan. Tulad ng ating kaibigang bansang Israel, the wandering Jew for almost 2,000 years. Wala silang bansa. Gusto ninyong matulad sa ganon? At nakakaya naman mga kababayan sa ating mga noble heroes na sinacrifice nila yung kanilang buhay for us to have independence, to achieve independence. Pagkatapos, magpapabaya po tayo. Sayang mga kababayan yung ating national anthem, lupang hinirang, sa manlulupig di kapasisiil. Isabi po sa Bible, sa Joel 3 verse 9 to 10, proclaim this among the nations, prepare for war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up, beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. So tayo po, isang mainang bansa, pinahina po ng ating mga enemies. Noong panahon ni Apo Lakay, malakas po yung ating armed forces kasi hindi po pinabayaan ng ating dating Pangulong Marcos Sr. In-infiltrate ng mga Chinese yung ating politika. Nagkaroon tayo ng internal conflict. Sponsored nila po. Ito na tayo ngayon. Pati yung American bases po, pinalayas. Sabi ko nga po, pinaniwala tayo ng mga movements dito na sponsored ni Mao Zedong. Sponsored ng China na walang mangingialam kahit palayasin natin yung mga Amerikano. Ayun, na-brainwash pati yung mga senador. Ito na tayo. Biglang umabante yung China. Kasi sila nga po yung sponsor ng rebellion dito sa ating bansa. Huwag kayong naniniwala sa kanilang mga propaganda. Hanggang ngayon, ganun yung kanilang ginagawa. Na-master nila yung art of deception, the Sun Tzu art of war. At marami silang mga spies dito. Ang iba nga po na mga spies nila, government official pa. Yung dating mga opisyal. At may mga opisyal tayo. Yan po sa art of war ni Sun Tzu. Sa number 4, mga kababayan, sabi dyan, make use of spies. Spies can provide you with valuable information about your enemy. Kaya in-infiltrate po tayo ng mga spies.
At malamang sa malamang, kaya importante yung ginagawang aksyon ng ating gobyerno laban doon sa Bamban Mayor. The latest mga kababayan, ang sabi, yung DILG nirecommend na yung suspension. Yan po, a report galing sa Manila Standard. DILG recommends preventive suspension against Bamban Mayor. Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., top lawyer Benjamin Sabala of the agency's internal audit service to lead the 7-man team tasked to conduct the probe. The task force's updated report has been submitted today, May 17, 2024, to the Office of the Ombudsman for their appropriate action. Based on the report, there are troubling findings of serious illegal acts which may have severe legal implications. The DILG does not have the power to directly suspend or dismiss local officials. Hence, the DILG defers to the Ombudsman regarding any sanctions that may be imposed against GO in line with its disciplinary authority over elective officials of local governments under Section 21 of Republic Act number 6770. Kaya ipafile na po mga kababayan yung kaso at malamang sa malamang Chinese spy mga kababayan itong si Alice Go. May mga tunnels daw doon sa kanyang property para ng mga Hamas. Ganon katindi. Kasi sabi po sa Soncho Art of War, tinuturo po ang paggamit ng mga spies. Spies can provide you with valuable information about your enemy. Infiltrated po tayo. Ngayon, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito ang bagong rule ng China laban sa mga sinasabi nilang trespassers. Unacceptable niya yan. Kasi baliktad po sila yung trespassing dito sa ating exclusive economic zone. Tapos tayo yung tinatawag nilang trespasser at may utos na mga kababayan yung Chinese government sa kanilang Coast Guard. Aristuhin niya ninyo yung mga trespassers at ikulong for 60 days. 30 to 60 days daw. Na-trigger sila mga kababayan nung atin ito voyage to the West Philippine Sea. Kaya gusto nilang aristuhin yung mga civilians, yung mga mangingisda at yung mga grupo na nag-assert ng ating karapatan as it was already decided by UNCLOS. Kaya nga po, ang ating claim, atin ito. Hindi nga siya claim dapat Yung ating declaration ay atin ito. Kaya sabi ng ating Pangulo, ito ang bagong policy ng China, detaining foreign nationals crossing its supposed borders amid its maritime disputes with the Philippines was completely unacceptable niya. Marcos firmly rejected the new regulations allowing the China Coast Guard to detain without trial foreigners and to seize foreign ships suspected of trespassing. Wala silang pagrespeto mga kababayan sa international law. Ang kinikilala nila lang mga kababayan yung kanilang lakas, their might, their military might. Kaya nga po, sabi natin, tama yung direksyon na tinatahak ng ating Pangulong Bongbong Marcos to engage our superpower friends. Kasi kailangan talagang tapatan ng superior military yung China. Kung hindi po, di man tayo niyan irerespeto, pagtatawanan lang po tayo. So sabi ng ating Pangulo, that kind of action niya would be completely unacceptable to the Philippines. The position we take is that it is unacceptable and we will take whatever measures to always protect our citizens. Ano niya, Mr. Maravillas, na mga measures? Ayaw nang idetalye ng ating Pangulong Bongbong Marcos. That is, operational. Huwag na tayong mag-demand for details. Magmasid na lang po tayo kung anong mga actions na gagawin. Trust our leader, our commander-in-chief. So the President declined to discuss operational details but assured Filipinos that they would be protected within the country's borders. Meanwhile, si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, the Senate leader and other lawmakers said China's new regulations would defy the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Saka pati yung UN Charter niya, with its threats to arrest foreigners sailing even in the high seas
on the South China Sea. Nananawagan niya ako sa Chinese government, sabi po ni Migs, na wag gawin ito because it will be dangerous for all. Magpapalala lang niya ito sa tensyon in the region because it will also affect not just the Philippines but other claimants, including Malaysia, Brunei, and Vietnam. Pero alam po ninyo, maganda rin ito para maging active na rin po sa pagsupla yung ating mga neighboring countries tulad po ng Vietnam at Malaysia, pati yung Brunei. Kasi sabi nga po natin, this will affect international trade. Kasi dyan po dumadaan yung mga kalakal, yung mga barko na may karga ng mga kalakal. So pag hindi sila mangialam, maapektuhan po yung kanilang ekonomiya. So sabi dito sa balita, China's embassy in Manila on Friday gave reporters a Chinese language copy of the 92-page document called Provisions on Administrative Law Enforcement Procedures of Coast Guard Agencies na nagsasabi na itong regulation na sinasabi nila would take effect on June 15. So next month mismo, June 15, ay papasunod na daw nila. So magsisimula na sila na mag-aresto at siguro i-impound nila yung mga sasakyang pandagat. Possibly, baka pati yung Coast Guard natin kumpiskahin. Hindi na water cannon yung gagamitin nila, kundi talagang i-arrest nila mga kababayan at i-detain. So yan ang sabi dyan. No? The Chinese Coast Guard was authorized to detain for up to 60 days without trial foreigners suspected of violating entry and exit control in waters under the jurisdiction of our country, according to a reading of the document by a translator tool. So yung ating EEC, mga kababayan, kanila na daw, matindi po, walang pagrespeto po sa international law. So napaka-importante mga kababayan, itong waterway ito dito sa West Philippine Sea o South China Sea kasi umaabot sa 3.37 trillion worth of world trade po ang dumadaan annually. So talagang mangingialam po ang buong mundo, ang mga bansa sa buong mundo kasi apektado po yung kalakal. So sabi po ni Carpio, China's new Coast Guard regulation is subjecting the high seas of the South China Sea to China's sovereignty in clear violation niya nitong UNCLOS. Under UNCLOS, no state can subject the high seas to its sovereignty. So malinaw niya na kontra ito sa UNCLOS, pati sa UN Charter. Kung saan yung China po, member, saan ka nakakitang miyembro ka ng United Nations? May permanent membership kayang United Nations Security Council. Isa sa 5 ka na mga bansa sa buong mundo, tapos ikaw pa yung nangunguna sa violation. Di ba pa? That's the irony, mga kababayan. So sabi ni Carpio, malinaw niya na this is a disregard to the UN Charter and threatening to use force in settling its maritime disputes. Kaya kailangan niya na i-invite natin yung US, United Kingdom, France, Japan, Australia, and other coastal states all over the world to jointly or individually sail in the high seas in the exclusive economic zone of the South China Sea to strongly register their objection to this new Chinese Coast Guard regulation. Yan mga kababayan yung proposal ni Carpio. And I think that is in place already sa mga plano. Makikita natin, di ba? Nagkaroon tayo ng first multilateral patrol na ginawa mga kababayan natin with Japan, America, Australia just last month. So, importante siguro mga kababayan at mayroon na tayong squad na nabuo. Dalasan siguro, gawing regular at yung frequency dapat damihan po. Sabi nga natin, importante siguro mag-permanent presence na po. Regular presence ng multilateral force na magpapatrolya dito sa ating West Philippine Sea. Kasi pag nagpapatrolya tayo dito, yung mga Chinese Navy po, tumatabi sila po. Ibig sabihin, takot din sila
walang water cannon. Tingnan natin kung aaristuhin nila yung warship ng Amerika, ng Japan at saka ng Australia, mga kababayan, pag pumasok dito sa sinasabi nilang kanilang territory. So sabi po ni Carpio, ang China niya cannot arbitrarily set its own sea borders which should conform with existing international laws, lalo na itong UNCLOS. Ang sea borders niya should be within a country's 22 kilometers territorial sea and its exclusive economic zone, which are both measured from baselines from its coast. Sa kaso niya ng China, yung baseline should be from the mainland or a habitable island. Ang habitable island niya ng China is Hainan. So dapat magmula doon sa sea borders, measured niya mula sa Hainan. Paliwanag mga kababayan ni Carpio, mula mga kababayan ng maloko tayo ng mga movements na sponsored ng China dito sa ating bansa. Pinalayas yung military bases ng Amerika. Nagsimula po na mag-construct ng mga artificial islands, yung China dito sa South China Sea. Nilagyan na po ng kanilang military base at tinirhan ng kanilang mga sundalo. Yun yung naging strategy nila mga kababayan sa pangangamkam. Deception nga po yung ginamit sa atin. Di ba kuninto ko na sa inyo kung paano siya nagsimula? Nakita yung mga mangingisda, yung palang mga mangingisda, baka mga sundalo yon or militia, Chinese militia. Nang makita ng ating Coast Guard, ang rason ng China, itong mangingisdaan niya, nakisilong lang. May masamang panahon niya kasi. Gumawa sila ng makeshift na masisilungan. Gawa sa kwan lang po, light materials. Then siyempre pinabayaan ng ating gobyerno kasi nakikisilong lang naman. Nung bumalik yung ating Navy at Coast Guard po, marami na, may swarming na ng mga Chinese militia, mga bangka na Chinese. Ayaw na tayong palapitin. Yun pala, nagsisimula na silang mag-construct. Simentado na. Doon yung strategy niya. Deception po. Then afterwards, ayun, tayo na yung artificial island, military base nila. Ang nakakalungkot mga kababayan, yung kanilang panambak galing pa sa Pilipinas, galing sa mga kabundukan natin, tinibag, ang kontraktor mga Chinese. Galing po sa atin yung lupa. So dapat sa atin yun na kinonstruct nila. Galing sa kabundukan natin po, Quinari. Hindi na tayo magkalapit kasi armado na sila. Fortified na po. May mga machine guns na nakaumang. You see? At in-infiltrate po tayo ng mga spies dito. Kinaibiganan na yung mga politiko para hindi umalma. Ganon. They're using spies. And until today, yun ang ginagawa po nila. Yung iba nga na mga spies, mga kababayan, hindi na mismong mga Chinese, kundi nag-recruit sila, mga kababayan na mga natives, mga kapwa natin na Pilipino na naging makapili. Yung iba, mga politiko pa. You see? Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo ngayong election po, 2025 election. Marami dyan pupunduhan po ng China para yung manalo po sa local and national positions po, friendly sa kanila. Tawag dyan mga Manchurian candidates, mga kandidatong hawak ng Communist China. Kasi nga po, ang strategy nila, yung manako po, without firing a single shot. Tama pa yung ating mga analysis? So sabi po ni Carpio, by imposing the new regulations niya, the Chinese Coast Guard may detain and expel foreign vessels that enter even the exclusive economic zone ng ating bansa, the Philippines, pati ng Vietnam, ng Malaysia, ng Brunei, at saka ng Indonesia, which all included in China's expansive claims, now demarcated by its new Tendas Line. Wala man anyang jurisdiction over the EEZ of Vietnam, itong China, the Philippines, Malaysia, Brunei, or Indonesia. Thus, China's new Coast Guard regulations anya cannot apply in the EEZs of other coastal states. Paliwanag mga kababayan ng dating Senior Associate Justice. Ngayon, sabi naman po ni Mig Subiri,
that the UNCLOS, of which China is a signatory niya, clearly declared that there should be freedom of navigation dito sa high seas. So, itong mga cargo ship, mga fishing vessels should be allowed to freely cross the South China Sea and gain open access to the Indo-Pacific region without the threat of being arrested by any country. So, malinaw niya na violation siya ng UNCLOS, and that could trigger niya the Mutual Defense Treaty. Si Senator Jingo Estrada, chair of the Senate National Defense Committee, reminded China to abide by existing international treaties to maintain regional peace and order. O, malinaw po na ang nanggugulo dito po sa atin. Kaya yung mga propaganda ng mga pro-China vloggers na tayo yung nanggugulo, malinaw po na ang escalate ng tension dito po ang mga actions ng China. Nakikiusap tayo sa ating mga kababayan na pag kayo po ay napanood ninyo o nabasa ninyo itong mga propaganda nitong mga kapwa nating Pilipino, kaya lang makapili po sila, kuyugin po ninyo, never kayo na magsang-ayon sa kanilang mga ginagawa, suplahin ninyo, supalpalin po ninyo. Ang problema, yung iba sa inyo po, na brainwash na rin po. Karamihan po nito na mga propagandista, mga pro-China vloggers, mga DDS vloggers po sila, supalpalin ninyo, suplahin ninyo ang kanilang mga kawalang hiyaan, panghuhudas nila sa atin, sa ating bansa. So sabi po ni Jinggoy, while we respect China's right to safeguard its territorial interest, we also emphasize the importance of adhering to international norms and agreements. For his part, si Senator Sherwin Gatchalian reiterated that the waters within the country's EEZ were no longer disputed as declared by the arbitral ruling. They have no right, to detain anyone who is in our exclusive economic zone. That is not their territory, sabi po ni Gatchalian. Ngayon, si Speaker Martin Romualdez nagsabi din that the House will not tolerate any arrest of Filipinos within the country's exclusive economic zone. We will firstly defend our sovereignty and ensure the safety and rights of our people. These aggressive pronouncements by China are a blatant escalation of the tensions in the West Philippine Sea, sabi po ni Romualdez. Manila Representative Joel Chua said it was time to hold China accountable for its many violations of Philippine sovereignty. Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores nagsabi rin na ang ating bansa should conduct naval patrols with other countries in international waters beyond the country's territorial seas. Kailangan natin ng multinational patrols because we do not have enough ships to protect our waters, sabi po ni Flores. Likening the patrols to those in the Red Sea and Strait of Hormuz sa Middle East. So yun man talaga po siguro yung direksyon natin at yun na yung nasa isip ng ating Pangulong Bongbong. Kaya lang po, as the Commander-in-Chief, sabi niya po, yung operational details ng mga actions hindi man dapat na dinidiscuss po publicly. So tayo po na mga Filipino, we have to rally behind our leaders, lalo na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. We have to unite. At sa pag-unite natin, kasama doon yung mga actions na dapat suplahin natin, yung mga naliligaw nating landas na mga kapwa nating Pilipino na naging makapili. Kuyogin ninyo yung kanilang mga vlogs sa social media, ipamuka ninyo, iparealize ninyo sa kanila, mali ang kanilang mga ginagawa. At tulad ng sinabi natin, mga kababayan, God is in control. Do not be troubled. All these things must come to pass. Manindigan po tayo. And we have to be ready to defend. Sabi ko nga po, basta't maiposisyon na yung mga dapat maiposisyon. Ingi natin po sa Amerika na yung 1,000 pong warheads po, i-position sa lahat ng mga provinces dito po. Yung tulad ng ginagawa ng Israel po, may Samson option po sila. Kung wala pong mag-volunteer, basta't na posisyon na yan, mga kababayan. Kausapin ko yung ating Pangulo, Mr. President, ako nang magpindot, pikit na lang kayo lahat.
Ganun lang po. Para tapos agad. Wala nang pag-aagawan. Abo. Abo tayong lahat. Wala nang ano pang away. Ganun man talaga po yung mangyayari in the tribulation period. Then our Lord Jesus Christ will come to stop all the conflicts. Alam ba ninyo, lahat ng gulo sa mundo, yung ating Panginoong Jesucristo lang ang tatapos niyan. Yung peacemaker na lilitaw during the tribulation period na ang tawag po, the Antichrist, ang i-establish nun is false peace. Afterwards, maglalabo-labo po lahat ng bansa, and that will culminate in the Battle of Armageddon, mga kababayan. And only our Lord Jesus Christ's second coming could stop all the madness ng mga tao sa buong mundo and will establish total peace with iron rod rule from Jerusalem. Yan po ang future natin. Kaya kahit ako, ayaw ko ng gugulo po at gugulo. At titindi yung kaguluhan po sa buong mundo. As prophesied in the Word of God, and it is unfolding before our very eyes. Ang nakikita po natin, prophecy in action. Tama pa? Ayan man lang mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.